siya'y awitan at papurian magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ay yung dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahan loob mo sa amin ay gawin mo mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikailapitan ay yung patawarin ng lubusan, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib ng Hudaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasinggulang ko, at malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak, upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hentil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa sa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia, at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro, at 15 araw kaming nagkasama.
Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at mabubuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap na isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta,
naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa ating mga social media platform. Naranasan ko ng kumuha ng mga kasama sa kumbento na masipag, talaga namang masipag, lahat nililinis, pati ang mga gilid-gilid ng bahay, pati mga gilid-gilid ng bintana nalilinis. Sobrang sipag, nakakuha ko ng mga kasamang sobrang sipag, na pati mikropono ng simbahan ay hinuhugasan. Kaya yun sira. Nakaranas na ba kayo ng makakuha o makaroon ng kasama na masisipag? Naranasan nyo na rin bang kumuha o makasama ang mga taong tamad? Nagkaroon na rin ako ng mga kasamang tamad. Gigisingin mo pa para lang magkampana ko minsan. Mag-angelus, marami sa gawain sa simbahan. Lahat sasabihin mo, makikita mo laging naglalaro ng ML, laging naka-cellphone. Minsan ang tagal pang matulog. Pero pag oras ng pagkain, nandyan, ang bilis-bilis. Nagkaroon na ako ng kasamang masipag, nagkaroon na rin akong kasamang tamad. At ang hirap kasama ng tamad. Talagang may iinit at iinit ang ulo mo. Kaya nga ikaw kumuha ng kasama para meron ka makatulong, para gumaang yung trabaho. Pero lalong bumibigat kasi nadadagdagan tayo ng iniisip, umiinit yung ulo natin. Naranasan nyo na ba yun? Kumuha kayo ng katulong. Biro mo, dadatnan mo, nakahilata sa sala, nanonood ng TV. Tumaas na yung kuryente, nanonood pa rin lagi. Kailangan sabihin mo pa magsaing, kailangan pa sabihin magluto, kailangan pa sabihin lahat. At pag natapos ang gawain, kuminsan wala nang gagawin, uupo na lang. At hawak na naman cellphone. Minsan nakakakonsume. Pero minsan naman nakakatawa yung mga kasama nating masipag. Talaga namang sipag. Gayon din sa mga organisasyon, bato-bato na lang sa langit. Sa mga organisasyon sa simbahan, meron din mga miyembrong masipag at meron namang miyembro na puro daldal. Puro puna, puro sita, puro nakikita ang mali, pero wala namang ginagawa. Ang dami mo pang maririnig. Minsan nanunumbat pa. Pag oras ng kainan, nandyan lahat. Pero pag wala, oras ng trabaho, paglilingkod, wala. Kamalas-malasan pag ganyan ang organisasyon mo. Sa simbahan po yan ha, bato-bato na lang sa langit, ang tamaan na dapat. Dahil tayo'y tinawag para maglingkod. Gusto ba ng Diyos na tamad din tayo? Narinig nyo, kinalugdan niya si Maria kaysa kay Marta. Sabi niya, hindi alisin ang kay Maria. Lumapit si Marta, Lord, pagod na ako. Kalabitin nyo naman yung kapatid ko, sabihan, tulungan ako. Ibig bang sabihin ay gusto ng Diyos na nagse-cellphone lang? Gusto lang Diyos ayon lang nanonood ng TV? Gusto ba ng Diyos lagi lang nakahilata at nakahiga? Hindi po yun ang punto ng ating mga pagbasa at pagninilay. Ano ang punto ng ating pagninilay? Bibigyan ko muna kayo ng isang kwento. Noong 1994, ordinahan ako, January. November, December, alalang-alala na ako. Dahil wala akong kamag-anak sa Olongapo, wala akong kamag-anak sa Zambales, o ordinahan ako sa Olongapo City, sa St. Joseph. Hindi ko kilala yung mga tao masyado at doon ako iordinahan. Alalang-alala ko sa mga papakain ko.
Alalang-alala ko sa mga magiging bisita natin. Alalang-alala ko. Dahil alalang-alala ko, lagi na lang akong natataranta. Hindi ko alam kung saan ako hihingi ng tulong. At noong January na, napansin na isang matandang pare na talagang alumpihit pa rin ako. Hindi ko makakalimutan siya. So malangit nawa, si Father Kenny. Siya po ay isang misyonerong Kulumbano. Nilapitan niya ako. At ang sabi sa akin ni Father Kenny, my dear child, masyado kang worried. Worried na worried ka sa selebrasyon. Worried na worried ka sa pagkain at ihahanda. Worried na worried ka sa maraming bagay. I tell you, sabi niya, they will not come here for the food that you will prepare. They will come here because you will be ordained. They will come for you, not for the fried chicken, not for the pansit, not for the lumpiang Shanghai. They will come here, not because of the food. They will come here because of you. They want the ordination. They want to see you being ordained as a priest. They will come for you. Tapos ang kwento. The same with the gospel for today. Jesus came to the house. Si Jesus dumating sa bahay ni Maria at Marta, not for the food, but for Mary and Martha. They're His friends, mga kaibigan ni Jesus. Alam nyo, nagmimisa rin kami sa mga barangay-barangay. Minsan na-assign ako sa isang bayan sa Zambales, San Antonio. Hindi ko makalimutan. Dahil umaambon, hindi kami makamisa doon sa labas, street mass. Kaya doon sa gilid, may maliit na parang bubong, katabi ng bahay, na malapit sa nag-ayos ng misa. Doon kami nagmisa. At habang nagmimisa kami, tinitignan ko yung may-ari ng bahay. Wala. Nasaan kaya sila? Sabi ko. So tuloy yung misa. Maya-maya naririnig ko, shhh. Maya-maya, shhh. Nagigisa ng pansit. Nasaan ka ko sila? Nagluluto, Father. Kaya nung matapos sa misa, talaga naman, no? Ang sabi ko, patawarin ako ha. Tapos na ang misa, luto na ang pansit, pwede na tayong kumain. Sumagot naman yung tao, salamat sa Diyos. Nagpapadasal, babang luksa. Hanapin mo yung nagpapadasal sa bahay. Nasa kusina. Nagpapadasal, inakyat ang birhen. Hanapin mo. Yung inakyatan ng bahay, nasa kusina. Bakit po ba inakyat ang birhen? Dahil ba sa pansit o tinapay? Bakit ba nagpapadasal sa kaluluwa? Dahil ba sa ihahanda natin? Hindi ba dahil ipagdarasal natin? Kaya titignan natin ang Ebanghelyo. Uunahin si Jesus, dumating siya, at siya ang titignan niya. Tayo, hindi ang ibibigay lang natin. Tulad din dito sa Quiapo. Bakit tayo pumunta rito? May mahihita ba tayo dito? Kikita ba tayo dito? Magkakapera ba tayo dito? No. Dumating tayo dito para kay Jesus Nazareno. Amen ba? Amen ba? Bakit tayo pumasok dito? Di ba sa Kanya tatanggapin natin ang katawan ni Jesus Nazareno sa Eucharistia? Pumasok tayo dito, hindi para manligaw, hindi para tumingin ng crush natin, hindi para mag-date. Bakit tayo pumasok dito? Para makatagpo natin si Jesus Nazareno, upang makinig sa atin siya at makinig din tayo sa Kanya. Naririto tayong lahat
para sa Kanya. At gusto niya rin tayong nakakausap. Kailangan niya tayong kinakausap at tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kailangan natin si Jesus. Kaya si Jesus dumating sa bahay ni Marta at ni Maria, hindi dahil sa pagkain. Dumating si Jesus sa buhay natin, hindi dahil sa ibibigay natin, kundi nais ng Diyos. Makinig tayo sa Kanya. Unahin natin siya. Subukan niyong pumunta sa isang bahay at bumisita kayo. At pagkatapos yung binisita niyo, nandun sa labas o nandun sa loob nagluluto, hindi ka hinaharap. Pumunta ka pa rin sa bahay na ito para mag-almusal o mananghalian? Hindi. Bumisita ka. Hindi sa pagkain. Bumisita ka para sa mga taong naroroon. Kailangan haharapin natin. Kaya ganun din sana, mga kapatid ko, kung may padasal sa bahay nyo, humarap kayo dahil hindi ang pagkain nating inaalay ang kanilang titikman o titignan, kundi ang ating pakikisa sa pagdarasal. Minsan, aakyat yung birhen, makikita nyo, maagi ng Maria na pupuno ng grasya, ang bilis-bilis, di ba? Ang bilis-bilis magdasal. Kasi masarap yung kakainin. Hindi tayo doon pumupunta. Alam niyo si Mother Teresa, sabing gano'n ng isa niyang tagasunod na lalaki. Sabi nung lalaki, ng kanyang followers, isang brother, Mother, pwede bang hindi na ako magdasal? Ang dami kong gawain. Ang dami kong inaasikasong mahihirap. Pwede bang doon na lang muna ako sa mahihirap at hindi na muna ako magdadasal? Tinignan siya ni Mother Teresa. Anong sagot ni Mother Teresa? Anak, hindi ka social worker. Ikaw ay lingkod ni Jesus. Unahin mo si Jesus at ang lakas na galing sa Kanya ang gagamitin mo sa mga mahihirap na nangangailangan sa Kanya, hindi sa atin. Gayon din tayo ngayon, mga kapatid ko. Naririto tayo, kukuha ng lakas mula sa Kanya. Gagamitin natin para sa kapwa natin. Naririto tayo para kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng napag-alaman ni na Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin, ang Poong Jesus Nazareno. Ang itutugon natin, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging bukas na tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abala sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas, naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dalawin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Buong taimtim nating sambitin sa ating Panginoong Yesus Nazareno ang ating mga pasasalamat, kahilingan,
kalutasan sa mga problema natin, at higit sa lahat, para sa mga may sakit. Ama naming Diyos, pinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Bless thy Lord God of all creation. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng may pagkaloob, mamahaling iyas, inigintong nilokob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan na iyong pagliligtas, naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, kawambukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, maging kanyang kagalingan, nawa ay laging sumainyong lahat.
at sumayo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di higit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa, sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa
pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasam, ang aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo, naming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.